Kabanata 71. Lumabas si Maisie sa ward nang hindi lumilingon pagkatapos sabihin iyon, tumakbo si Willow palabas ng ward at naabutan siya malapit sa entrance ng elevator. Maisie Vanderbilt, huminto ka dyan. Nagpatigilid si Maisie at tinitigan siya ng masama. Bakit? Dahil lang sa hindi mo ako makumbinsi, sinadya mong dinala si Daddy sa Black Gold Group para hilingin na bumalik ako sa Vanna. Speaking of it, galit na galit si Dad kaya nahimate siya. Wala ba itong kinalaman sa kanya? Mapait na nagngangalit si Willow. Si tatay ang nagsuggest na sumama siya para kumbansihin ka, at ikaw pa ang nang-provoke sa kanya hanggang sa mamatay siya. Maisie, sa mata ni Dad, mag-asawa kami ni Nolan. Kaya mas mabuting kumilos ka ng matino at iwanan ang Black Gold. Kung hindi, sisiguraduhin kong ang dalawang little bastard mo, Hinawakan ni Maisie ang leeg ni Willow at itinulak siya sa dingding. Ang kanyang mga mata ay napakalamig at mahigpit. Subukan mo, sa tingin mo ba wala akong lakas ng loob na gawin iyon? Ay double dare ko na sakalin mo ako hanggang mamatay dito ngayon din. Isang walang awa ng ngiti ang ibinigay ni Willow. Hindi kita sisikilan hanggang mamatay dahil ang direktang pagkamatay ay ang pinakamadaling paraan para sa iyo. Lumapit si Maisie kay Willow, at bahagyang umangat ang sulok ng labi nito. Gusto kong panoorin habang nagpupumiglas ka sa kawalan ng pag-asa. Maging ito ay ang insidente mula sa 6 na taon na ang nakakaraan o ang mga bagay na ginawa mo sa aking mga anak, maaga o huli, kailangan mong bayaran ang halaga para sa lahat ng iyong nagawa. Hindi kita iiwan ng maraming oras. Inihagis niya si Willow sa sahig at tinitigan siya ng masama. Mabuti pang hintayin mong malugi at mapahamak ang Vanna. Gusto kong makita kung hanggang kailan ka kayang ipagtanggol ng ating ama, ang kanyang anak sa labas na walang nagawa at walang magagawa. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay pumasok na siya sa elevator. Nanginginig si Willow sa galit. Kinasusuklaman niya si Maisie hanggang buto. Bakit kaya siya kumilos ng may katapangan at kay abangan? Hindi ba't dahil sa may dalawang anak siya? Paluluhirin ko siya sa harapan ko sa sandaling mawala ang lahat ng ito. Lumabas si Maisie sa ospital, itinaas ang kanyang kamay, at sinapo ang kanyang noo. Ngayon lang niya napagtanto na masakit pala. Nang makita si Nolan na lumabas ng sasakyan, tumalikod si Maisie at umalis ng walang pag-aalinlangan. Mabilis na humakbang si Nolan at hinawakan siya. Bakit mo ako iniiwasan? Mr. Goldman, hindi ba napunta ang lahat sa gusto mo ngayon? Ngayong ginampanan na ang bahagi, hindi ba dapat tapos na? Akmang aalisin ni Maisie ang braso sa palad nito. Tapos na. Hinayla siya ni Nolan para tumalikod at kinurot ang baba gamit ang dulo ng mga daliri nito. Hindi ka ba pumunta sa opisina ko dahil gusto mong silipin ang resulta ng DNA? Pagkatapos ay masasabi ko sa iyo ang lahat ng ipinapakita sa mga resulta. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Maisie, ngunit nakaramdam siya ng kalmado tulad ng tubig sa ilang sandali. Ano ang kinalaman nito sa akin? Kahit na mga anak mo sila, hindi sila magiging. Ikaw ang babae noong gabing iyon 6 na taon na ang nakakaraan, hindi ba? Ang malalamig at matalas na mga mata ay nakatitig sa kanya. Ang aking mga anak ay binigyan ng apelyido Vanderbilt, at ang babae mula sa gabing iyon ay hindi Willow Vanderbilt. Kaya isa lang ang posibilidad, si Maisie Vanderbilt iyon. Ang pangungusap na sinabi ni Maisie noon, kung saan tinukoy niya ang kanyang sarili bilang biktima ng insidente mula 6 na taon na ang nakakaraan. Ang pangungusap na ito ang pinakamarami sa mga katotohanang mayroon ako ngayon mula sa pagsisiyasat. Itinaas ni Maisie ang ulo upang salubungin ang nakakapasong tingin nito, at bahagyang bamukaang. Mga labi nito pagkaraan ng mahabang panahon. Hindi, biglang yumigting ang kanyang panga, at napuno ng dilim ang kanyang mga mata. Alam mo ba ang halaga na babayaran ng isang tao sa pagsisinungaling sa akin? Maaaring maitanggi mo ito ngayon, ngunit babayaran mo ang mga kasinungalingan na sinasabi mo sa akin ngayon kapag nakuha ko sa aking mga kamay ang mga ebidensya. Huwag mong kakalimutan na akin din yung dalawang bata na yan. Bahagyang nag-ikli ang mga pupils ni Maisie habang ang kanyang mga kamay, na nakapatong sa magkabilang gilid ng kanyang katawan, ay nakakuyom sa mga kamao. Nolan, sinusubukan mo ba akong takutin? Napatingin si Nolan sa kanya, mariing nakalapat ang manipis nitong labi. Tinakot ko siya. I wouldn't mind threatening her if it could make her submit, but this woman has never gave in to anything. Yung mga bata lang ang kahinaan niya. Kabanata 72. Gumuso si Nolan. Maaari mong ituring iyon bilang isang banta kung sa tingin mo ay mabibilang ito bilang isa. Pagkatapos ng lahat, sa tingin mo pa ba ay matatakasan mo ako sa ilalim ng aking ilong?
Natigilan si Maisie. Kinabukasan, pumasok si Maisie sa kumpanya ng maaga gaya ng dati at biglang nakita sina Nolan at Quincy na papunta sa direksyon niya mula sa kanto. Ang mga labi ni Nolan ay nagpapakita pa rin ng mga sintomas na sila ay nakagat at may maliit na langib sa sugat. Malamang na walang awa siyang nag-react kahapon. Gusto niyang iwasang makita ang mga ito, ngunit huli na ang lahat. Napaiwas ng tingin si Maisie dahil ayaw niyang isipin ang nangyari kahapon at iba ang ngiti nito. Magandang umaga, Mr. Goldman. Saglit siyang tinitigan ni Nolan at ibinuka ang mananipis na labi at puting perlas ng ngipin. Akala ko iiwasan mo ako. Nagtatrabaho tayo sa iisang bubong, kaya hindi maiiwasan ang pagkikita paminsan-minsan. At saka, wala naman akong ginawang immoral at kaiya-hiya, kaya bakit kita iiwasan? Isang ngiti ang binigay ni Maisie. Bahagyang kumunat ang noo ni Nolan. Kahit ang ngiti niya ay peke. Palagi na lang siyang nagbabalat kayo sa harap ko. Hindi naman sa hindi ko siya nakitang ngumiti ng totoo bago ito. Kaya lang hindi sa akin itinuro. Naalala niya ang lalaki na nakausap niya sa nakaraang 2 tawag. May mga gawain pa akong dapat asikasuhin. Sa muli nating pagkikita, tumalikod na si Maisie at pumasok sa elevator nang hindi man lang siya binibigyan ng pagkakataong magsalita. Ang hindi niya inaasahan ay sinundan talaga siya ni Nolan sa elevator. Maging si Quincy ay natulala na hindi niya piniling sumakay sa kanyang personal na elevator at piniling isiksik ang sarili sa isang elevator na punong-puno. Napatingin si Maisie sa kanya. Mr. Goldman, parang hindi mo ginagamit itong elevator ha. Maaari kong piliin na maranasan ito paminsan-minsan, hindi ba? Walang pakialam na sagot ni Nolan habang isinara ang pinto ng elevator bago pa man makasunod si Quincy. Hindi kumibo si Maisie bagkus ay lumayo lang ng kaunti sa kanya. Si Nolan ay tumingin sa kanya ng patagilid, nakita siyang tahimik na lumalayo sa kanya, at sumimangot. Mukhang hindi mo gusto na medyo malapit sa akin. Nakakatawa ka, Mr. Goldman. Ayokong mapalapit sa'yo dahil lang sa ayaw kong pinag-uusapan ako ng ibang tao. Kung tutusin, lalaki ka na may kasintahan, kaya pakilinas din ang sarili mong ilong. Tumiim ang sulok ng bibig ni Nolan. Nililibak ba niya ang relasyon namin ni Willow? Gayunpaman, nakikita niyang nagmamalasakit ito sa relasyon nila ni Willow, kaya bahagyang umangat ang sulok ng labi nito. Hindi ko inamin na girlfriend ko si Willow. Kung nagagalit ka dyan, maaari kong ipahayag na. Biglang bumukas ang pinto ng elevator, at ilang empleyadong nakatayo sa labas ng elevator ang nagulat nang makita si Nolan sa elevator. Naging malungkot ang mukha ni Nolan pagkatapos ng ilang sandali. Ano ang nagpapatagal sa inyo? Nanginginig na pumasok sa elevator ang mga empleyadong iyon. Diyos ko, bakit sumakay si Mr. Goldman ng elevator ng mga empleyado? Masyadong mapangapi ang atmosphere sa elevator. Walang sino man sa mga empleyado ang nang-ahas na magsalita, at hindi man lang sila nang-ahas na huminga. Ang pagpasok sa elevator kasama ang sino man maliban sa kanilang sariling amo ay tiyak na mas maganda ang pakiramdam kaysa dito. Ang tanging inaasahan nila sa sandaling ito ay ang elevator ay maaaring pumunta ng mas mabilis. Pinudol si Maisie sa dingding, at halos lahat ay tumatapak sa isa't isa, ngunit walang nang-ahas na humakbang palapit sa gilid ng elevator ni Nolan. Fucking hell, nagsisiksikan ng lahat sa gilid ko. Hinunat ni Nolan ang kanyang kamay at kinaladkad siya sa kanyang tagiliran. Kakalas na sana si Maisie pero, hinigpitan niya ang hawak. At dahil nasa likuran nila si Nolan, walang nang-ahas na lumingon, kaya natural lang na hindi nila ito namalayan. Medyo naninigas ang braso ni Maisie na hawak niya. Gustong-gusto niya itong sampelan kung papayagan siya ng mga pangyayari. Nasa opisina kahapon, pero ang lalaking ito ay lalong nagiging lantad ngayon. Biglang tumibok ang puso ni Maisie. Bahagyang niluwagan ni Nolan ang kanyang pagkakahawak, pinadaos-daos pababa ang kanyang kamay, pinulupot ang kanyang mga daliri sa kanyang palad, at ikinulong ito. Matigas na ibinaling ni Maisie ang ulo para tingnan ang lalaking nasa tabi niya, hindi siya nilingan ni Nolan, ngunit nasulyapan niya ang arko na nakasabit sa mukha nito. Kabanata 73, pagkatapos ng ilang minutong puro paghihirap, lumabas na rin sa wakas ang lahat ng staff. Itinaas ni Maisie ang kamay na hawak ni Nolan na walang pakialam at nagtanong na may medyo ironic na ngiti sa labi, Mr. Goldman. May cravings ka ba para sa mga kapanapanabik na agenda? Saglit na tumingin sa kanya si Nolan, medyo malamig ang mga mata. Kung gayon, gusto mo bang makaranas ng mas kapanapanabik? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Maisie. Ang lalaking ito ay hindi. Biglang tumalikod si Nolan,
iniunat ang kanyang kamay, at isinandal ito sa dingding, ibinalot siya sa kanyang mga bisig. Mr. Goldman, huwag mong ipilit ang swerte mo. Si Maisie ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, itinaas ang kanyang mga paa, yumuko ang kanyang mga tuhod, at naging isang nakakasakit na posturya, ngunit agad na hinawakan ni Nolan ang kanyang nakataas na binti gamit ang kanyang malaking kamay at idiniin ito sa kanyang katawan. Ang posturya na ito na kinaroroonan ng dalawa ay ang rurok ng isang nakakahiyang tindig. Nolan Goldman, mas mabuting bitawan mo ako. May bahid ng hinanakit sa mga mata ni Maisie. Bahagyang lumungkot ang mga mata ni Nolan, at pagkahinto ng elevator, bigla itong tumalikod at nagpalit ng posisyon sa kanya. Bumukas ang pinto ng elevator, at nakita ng dalawang lalaking staff na nag-uusap sa labas ng elevator ang eksenang ito. Sa sobrang takot nila ay nadulas sa sahig ang mga dokumentong nasa kamay nila sa isang iglap. Inikat ni Maisie ang kanyang ulo at sinalubong ang nagtatakang tingin ng dalawang lalaki. Agad nilang kinuha ang mga dokumento at binitawan ang ideyang sumakay sa elevator. Natigilan si Maisie sa kinatatayuan. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo at pinandilatan ang lalaking bumitaw na sa kanya at mukhang kalmado. Nabilang isang milpond, walang pag-aalinlangan na tumugon si Nolan, hindi ba't kapana-panabik iyon. Inayos niya ang kanyang shirt habang sinasabi iyon at saka mahinahong naglakad palabas ng elevator. Pumalik si Maisie sa kanyang opisina, ibinagsak ang bag na nasa kanyang kamay sa sopa, at tumayo habang nakaakbay ang kanyang mga braso. Nolan Goldman, sinusubukan mo bang lokohin ako? Sinipa niya ang mesa nang papasok na si Kennedy sa silid, at natigilan siya nang makita siyang kumilos ng napakabangis. Anong problema mo? Nang makitang nawala ang galit niya ngayon, ibinaba ni Maisie ang kanyang mga kamay at walang pakialam na sumagot, ayos lang ako, may nagagalit lang sa akin. Si Willow ba? Tanong ni Kennedy. Wala pang kakayahan si Willow para mainis ako. Lumapit si Maisie sa desk niya at umupo. Tumanggaw si Kennedy, nag-isip ng kung ano, at sinabing, by the way, binigay ko na ang mga sketch mo sa taong iyon. Dapat niyang puntahan si Willow ngayon. Bahagyang umangat ang sulok ng labi ni Maisie. Tumanggi akong bumalik sa Vanna. Natuklasan ngayon ng aking ama na ang kumpanya ay may napakaraming pagkukulang at kakulangan na dapat punan. Ang anumang tulong ay walang alinlangan na isang uri ng pag-asa sa kanila sa puntong ito. Pahihintulutan ko si Willow na kumilos ng mayabang at mapagmataas ng ilang sandali. Savannah Jewelry. Bitch. Pinasiwas ni Willow ang lahat ng gamit na nasa lamesa papunta sa sahig. Nasa state of breakdown na siya simula nang itaboy siya sa mansion ng Goldman. Ang eksena kung saan nakita niyang hinahalikan ni Nolan si Maisie sa kanyang opisina kahapon ay lalong nakakainis. 6 na taon na akong nasa tabi niya, hindi man lang niya ako ginalaw. Sure enough, dahil sa dalawang bastard na yan. Shit, kung malaman ng mga tao sa board of directors na hindi na ako tutulungan ni Nolan, hindi ba? Si Nolan ang dahilan kung bakit niya nakuha ang kanyang posisyon sa kumpanya nitong mga taon. Ngayong may depisit sa kabisera ng Vanna, hindi na. Siya maaari sa Vanna kung hindi niya mapunan ang kakulangan na ito sa lalong madaling panahon. Ayokong matapakan ni Maisie. MS Vanderbilt. Lumapit sa pinto ang isang staff at sinabing, gusto kang makita ng isang designer mula sa Haley & Co. Jewelry. Tumigil sa pag-arte si Willow, lumingon siya, at sinabi pagkatapos pakalmeyan ng kanyang emosyon, papasukin mo siya. Hindi nagtagal, pumasok sa silid ang isang lalaking mabulaklak na nakadamit kasama ang kanyang assistant, at ngumiti siya kay Willow. MS Vanderbilt, marami na akong narinig tungkol sa iyo. Natigilan si Willow. Ikaw, kilala mo ako. Inabot ng lalaki ang kanyang business card. Balita ko ikaw ang babae ni Mr. Goldman. Paanong hindi kita nakilala? Tiningnan ni Willow ang business card. Kabanata 74, Senior Designer ng Haley & Co. Jewelry, Freddie Fuller. Alam din niyang si Willow ang nobya ni Nolan, kaya't sa kaibuturan niya ito ikinatuwa. Oo, alam ng lahat sa Baseburg na may kasintahan si Nolan. Napakalaking kumpanya ng Haley & Co. Jewelry, at tiyak na muli akong iisipin ni Itay kung makikipagtulungan ang Vanna sa kanila. Pagkatapos ng halos 10 minutong pag-uusap, inabot ni Fred sa kanya ang ilang design sketch. Ito ang mga alahas na aking idinisenyo, at ito rin ang tema ng aking nilikha, ang liwanag ng buhay. Ito ang unang pagkakataon kong subukang magdisenyo ng alahas gamit ang isang retro-gothic na disenyong wika. Tiningnan ni Willow ang mga guhit ng disenyo na may nagulat na ekspresyon. Kung ang Vanna ay may mga ganyang disenyo, hindi ito maghahirap hanggang ngayon.
Hey, may ganitong kakayahan ba si Maisie? Matatalo pa siya ni Freddy sa lupa. Pumunta si Willow sa kanyang ama pagkatapos niyang pumirma ng kontrata kay Freddy para ipakita sa kanya ang kontrata. Tumingin si Stephen kay Willow nang may paghanga nang malaman niyang makukuha niya ang taga-disenyo ng Hailey at Co. Jewelry na makipagtulungan sa Vanna Jewelry. Oo, Willie, ikaw talaga ang aking mabuting anak, alam kong hindi mo ako pababayaan. Ngumiti si Willow at ipinulupot ang mga braso sa braso ni Stephen. Dad, hindi mo naman kailangang sabihin yan. At saka, ginagawa ko rin ito para sa Vanderbilts at Vanna. Ikaw pa rin ang pinakamatino at maalalahanin. Tuwang-tuwa si Stephen. Medyo nadismaya siya nang maisip niya ang isa pa niyang anak na si Maisie. Hindi naman sa hindi niya ito mahal. Kaya lang, masyado siyang na-disappoint. Nasa ilalim siya ng impresyon na matututo itong maging mas mapagpigil at magsisi kung itataboy siya nito 6 na taon na ang nakararaan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na hindi siya magbabago para sa ikabubuti. Sa kabaligtaran, siya ngayon ay mas tuso. Nga pala, kumusta ang mga bagay sa pagitan mo at ni Mr. Goldman? Sa sandaling ito ay nabanggit, ang ekspresyon ni Willow ay natigil, at ang ngiti sa kanyang mukha ay naging medyo matigas din. Dad, pasensya na, baka hindi ako kasing galing ni Maisie. Talagang nagkasama sina Mr. Goldman at Maisie. Naging malungkot ang ekspresyon ni Stephen. Ginawa ba talaga ni Maisie? Nagkunwaring naagrabyado si Willow. Kung tutuusin, matagal nang kasama ni Nolan si Z sa likod ko. Tinakat ako ni Z na huwag sabihin sa iba ang tungkol dito. Siya, may mga anak na sila ni Nolan. Ano, nagulat si Stephen. Ang aking anak na babae ay tunay na walang kahihiyan at nahulog sa puntong ito. Dad, huwag mong sisihin si Z, baka ako ang sisihin ni Z. Sa bagay, illegitimate daughter lang naman ako. Willie, wag mong sabihin yan. Walang illegitimate daughter sa bahay natin. Anak ka na ngayon ng mga Vanderbilt, at walang maglalakas loob na tanggihan ito hanggat pumapayag ako. Alam ni Stephen na mali ang ginawa niya sa kanyang anak, ngunit natural lang na hindi niya ito pinansin dahil anak niya rin si Willow. Kung talagang ipinanganak ni Maisie ang anak ni Mr. Goldman, ito ay nagpapatunay na ginawa niya ang isang kaiyahiyang bagay sa likod ni Willie. Isang bagay na hindi ko talaga mapapatawad. Sa administrative office ng Black Gold Group, naglakad si Quincy sa desk na may dalang ilang mga dokumento. Mr. Goldman, ito ay security footage na kinuha namin mula sa hard disk ng surveillance room ng Empyrean Hotel. Tingnan mo, natanggap ni Nolan ang mga dokumento. Ang petsang ipinakita sa footage ay ang gabi mula 6 na taon na ang nakalipas. Parang pamilyar yung babaeng nakahawak kay Willow. Paglingon niya sa isa pang pahina ay nakita niya ang isang larawan ng profile ng babae. Si Maisie Vanderbilt iyon. At ang huling larawan ay nagpakita kay Willow na umalis sa silid. Kaya ang nanatili sa kwarto ng gabing iyon ay si Maisie. Sa wakas ay alam na niya ang dahilan kung bakit si Willow lang ang nakita niya ngunit hindi si Maisie nang pumunta siya noong araw na iyon. Ito ay dahil si Maisie ay pinalayas na sa Vanderbilt Manor. Kabanata 75. Hiso, may kinalaman sa bagay na ito. Hindi maiwasang lumuwa ang mga mata ni Nolan. Hindi lang itinatanggi ni Maisie na siya ang babaeng 6 na taon na ang nakakaraan, ngunit binabantayan din niya ako at nilalabanan ako. Kaya lahat ng ito ay dahil kay Willow. Hindi katakataka na labis niyang hinamak at kinasusuklaman si Willow sa simula. Na-frame siya ni Willow noon. Kung hindi mali ang nakuhang room card ng manager ng hotel ng gabing iyon, natatakot ako na ang lalaking nakasama ni Maisie noong gabing iyon ay si Sergio Baldwin. Medyo nanlamig ang mga mata ni Nolan nang maisip ito. By the way, sir, naimbestigahan ko na rin ang insidente kung saan na-spike ang inumin ni MS Vanderbilt sa lounge noong gabing iyon. Si MS Willow ang taong nagdala sa kanya doon, at ang taong nakilala nila doon ay si Sergio Baldwin. Alam ni Quincy na tila iniisip ni Nolan na si Sergio ay gumaganap lamang ng isang hindi gaanong mahalagang papel, ngunit si Quincy ay nag-imbestiga sa mga gawain ni Sergio ng may pag-iingat. Itinago sana ang lahat kung hindi titingnan ni Quincy si Sergio, ngunit laking gulat niya nang gawin iyon. Si Sergio Baldwin at Mr. Vanderbilt ay nagkaroon ng relasyon sa negosyo sa loob ng ilang panahon. Nabalitaan ko na si Sergio ay isang sobrang pervert na playboy. Iniwalayan siya ng kanyang dating asawa dahil niloloko niya ito sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon sa marami pang babae, hindi pa banggitin ang mga batang babae lamang ang pinili niya bilang kanyang target. Nakatingin na yata siya kay MS Vanderbilt noon. Ibinaba ni Nolan ang impormasyon, ang kanyang mga mata ay tila malamig.
Mula ngayon, ang Imperial Real Estate ni Baldwin ay kalabisan sa Baseburg. Sa ika-16 na palapag, sa Sol Jewelry Studio. Pagdating ni Nolan sa opisina niya, nakita niya si Maisie na nakatayo sa harap ng isang mannequin, inaayos ang mga damit nito. Ang disenyo ng mga damit sa modelo ay may istilong retro na gothic, at mukhang napakasimple. Bahagyan niyang ipinikit ang mapunggay niyang mga mata, at napatitig sa likuran ni Maisie. Mukhang eye-catching talaga ang babaeng ito kapag game-faced. Kahit natatakpan na ng mahabang damit ang kanyang figure, hindi niya may kakaila na napaka-sexy at hot ng figure nito habang dumadalo sa party ng gabing iyon. Sa pag-aakalang may ibang lalaki na nakatingin sa kanya, yumigting ang panga ni Nolan, at nagningning ang mga mata nito nang nakatitig ito sa kanya. Feeling na may tao sa likod niya, hindi na masyadong nag-isip si Maisie. Uncle Kennedy, pakikuha po ako ng measuring tape. Tumingin si Maisie sa likod, at ang unang nakapansin sa kanya ay ang titig ni Nolan. Natigil ang ekspresyon niya ng ilang segundo. Ikaw, Jesus, bakit siya na naman? Tumingin si Maisie sa labas, pagkatapos ay tinitigan siya ng mapagbantay saglit. Mr. Goldman, mayroon bang anumang bagay na nangangailangan ng aking pansin? Ano sa tingin mo? Tinitigan siya ni Nolan. Gustong umatras ni Maisie, ngunit naisip niya na baka mapuko niya ang neurotic na lalaking ito kung iiwasan niya ito ng hindi namamalayan. Dapat makaisip ako ng paraan para malungkot siya sa akin. Nagtaas ng kilay si Maisie, humakbang papalapit sa kanya, nagtaas ng braso, at nagtaas baba. Nang makitang namumula ang mga mata ng lalaki, yumuko ang mga labi niya. Mr. Goldman, naakit ka na ba talaga sa akin? Isa pa, natural lang sa mga lalaki na tuksuhin ang isang napakarilag at glamorous na babae tulad ko. Kung gusto mo ito ng husto, kaya kung higit pa rito, ang pag-akyat sa iyong kama kasama mo ay nagpapakita rin na ako ay isang babaeng may kaya at sukat. Ang ekspresyon ni Nolan ay naging walang pakialam sa isang iglap. Maisie Vanderbilt, wala bang limitasyon ang iyong kawalang hiyaan? Hindi ko alam kung ano ang kahihiyan, o gusto mo bang turuan ako ng higit pa tungkol dito? Habang nakangiti si Maisie, dama po na ang mga daliri niya sa isa sa mga butones ng suit niya. Gusto siyang kasuklaman ni Maisie. Di naman siguro niya gusto ang babaeng proactive at walang hiya, diba? Pagkatapos ay kukuha ako ng inisyatiba na kumilos ng walang kahihiyan. Nanginginig talaga ang kamay niya na naghuhubad sa kanyang suit. Hindi siya magaling sa mga bagay na ito, ngunit dahil nagsimula na ang dula, kailangan niyang pag-aralan ang buong bagay at makarating sa dulo ng palabas. Di ako naniniwala na hahayaan niya akong ipagpatuloy ito sa kanya. Biglang hinawakan ni Nolan ang kamay niya at mahinang nagtanong, bakit ka kinakabahan? Tumangala si Maisie sa kanya, only to see na bigla itong tumagilid para lapitan siya at inilipat ang kamay nito sa belt buckle nito. Hindi ba ito mas mabilis na ruta?